upang bayaran ang aking upa sa pagtulog. Ngunit maswerte pangaraw ako. Ngayon pinayagang matulog dito sa tinatawag nilang lagusan at pababalikin ang matandang babae upang magbayad ng upa. Hindi na ako nakipagtalo sa kanila. Tumuloy lang akong parang walang narinig. Nakatungo ang ulo at mabilis na dumaan sa kusina at humantong sa patio na tinatawag nilang lagusan. Buti na lang, hindi ako nag-iisa. Higit sa 10 tao ang naroon. Nakahiga at nakaupo sa banig na nakalatag sa malalapad na tabla habang natatanglawan ng maliwanag na buwan. Tila tambakan ng tabla ng mga kahoy ang patio ng bahay kainang ito. Walang maaninag na kariktan sa lugar na ito. Makikita sa paligid ang marumi, mataas, manipis na dingding at bubungang nanlilimahid sa kaitiman. Sa kanang bahagi ay naroon ang kulungan ng manok, sa harap ay ang baradong kanal at ang alingasaw ng di umaagos nitong pusali. Sa kaliwa ay isang kubetang bukas para sa publiko. Nalungkot ako sa liwanag ng buwan. Nang tumabi ako sa mga taong naroroon, nakita ko ang 3 batang nakasama kong matulog sa kwarto sa itaas 2 gabi na ang nakalipas. Di man lang mabana ang kalungkutan o pag-aalala sa musmos nilang mga mukha. Samantala, napakamiserable ng itsura ng iba. Sa damit pa lang nila'y sapat na masasaksihan ang paghihirap na kanilang dinanas sa tanang buhay. May isang kalbong napakaputla ng mukha, ngunit dahil sa kabataan, tila normal siyang pagmasdan at tingin ko'y kalalabas lang niya sa ospital o bilangguan. Nakaupo siyang dinidilaan ang isang pirasong papel na nababahiran ng itim na sangkap. Noong unay, di ko alam ang kanyang ginagawa. Yun pala ay hinihimod niya ang tira-tirang opyo. Ang isa na may napakahabang lieg at may nakatapal na 3 hanggang 4 na gamot na plaster dito. Nakaupo siya at nakatingala tulad ng isang astrologo na nagmamasid sa bituin. Ang ikatlong bata ay maingay na nagkakamot at habang umuupo siya'y umuubo at dumudura. May isang matandang babae na maayos ang kasuotan ngunit walang kibot, buhaghag ang pagmumukha. Nakaupo siya hawak ang isang pamaypay na yari sa hiyas na kawayan na ipinapampaypay niya sa mukha na iba pa tila kanyang mga anak. Ang 6 pang iba na nakasuot ng gusgusing damit na magsasaka ay mahimbing na natutulog. Di man lang ako pansinin ng sino man sa kanila nang mahiga ako sa banig. Sigurado akong wala silang kapera-pera, kaya nga dito sila nakatulog gayon din. Tulad ng kanilang bulsa, wala ring laman ang kanilang tiyan. Samantala, ninanais nilang tumigil dito, hindi dahil sa mabait ang may-ari ng bahay, kundi dahil pwede silang makalabas upang mamalimos at makabalik upang bumili ng pagkaing inihanda ng may-ari. At kung mayroon man silang nakulimbat, tiyak na nakahanda rin itong bilhin ng may-ari. Hindi dahil sa nais ng may-ari na biglang gawing bahay ng kawang-gawa ang kanyang tahanan. Sa kanilang itsura ng pananimit, ang 13 ito ay hindi taga-syudad. Galing sila sa probinsya dahil wala silang mahanap na trabaho roon upang makakain ng 2 beses sa isang araw. Sinisilaw at sinusuhulan sila ng syudad.
Nang umalis sila sa probinsya, hindi nila alam na ito ang kanilang kahihinatnan. Tiwalang makakakita ng trabahong maipagmamalaki nila. Ibinilad ang kanilang mga sarili sa araw at sinuong ang ulan habang namamalimos ng pera o isang takal ng bigas bago makarating sa Hanoi. Mahal kong mambabasa, isipin mo lang ang Hanoi. Kalye bawat kalye. Isipin mo ang isang pagod na magsasakang naliligaw pa sa pasikot-sikot na syudad. Bawat kalye may bahay, daanan, at eskinitang pare-pareho at walang katapusan. Isang magsasaka ang lakad ng lakad, napapagod at tumitigil. Nagugutom siya, ngunit walang makain. Dahil wala siyang pera, nais niyang magpahinga, ngunit walang matuluyan dahil wala siyang pambayad. Pagod man siya, kailangan niyang sumulong. Magdahan-dahan man, hindi na siya makausad. Sa malas, di siya pinahintulutang tumigil sa syudad. At kailangan niyang maglakad, pasok ng pasok sa bawat kalye, minsay paikot-ikot nang hindi alam kung saan pupunta. Pagdating ng interseksyon, nakakita siya ng kulumpon ng mga tao. Sa tingin niya ay taga-probinsya ang mga ito. Tumigil siya. Isang mukhang matalinong babae na may gintong hikaw at tila mayaman ang dating ang kumaway. Hudyat upang tumigil ang magsasaka. Malakas ang kanyang boses. Hoy! Saan ka pupunta? Pagod na pagod ka. Gusto mo ba ng trabaho? Halika, dali! Natuwa ang magsasaka dahil nakasalubong siya ng isang taga-syudad na handang makipag-usap. Ngunit para saan? Naaawang binanggit ng babae na tutulungan siyang makahanap ng trabaho. Kaya sa loob ng ilang araw, mayroon siyang makakain habang tumitigil sa pinto ng isang bahay-kainan o sa tabi ng isang sinehan. Kung tutuusin, ganito ang istorya ng lahat ng mga magsasaka. Ilang intersection mayroon ang syudad. Ilang trabaho ang nakalaan para sa sawing nilalang na nagnanais pumasok sa kalakal ng mga kasambahay. Ilan ang bilang ng ganitong trahedyang nagaganap sa bawat syudad. Ang 13 nilalang na ito ay tulad ng mga gamu-gamong na silaw sa liwanag ng kalunsuran. Pinatuloy sila ng tiwalang may-ari ng bahay-kainan sa isang puok ng kanilang tirahan. Sa araw, naroon sila at nakahambalang sa kalsada habang naghihintay ng trabaho. Unti-unti nilang nagagastos ang kanilang naitatabing pera, kaya walang natira at wala ring trabaho. At walang nadilihensya. Kinakailangan na nilang itaya ang kanilang buhay. Ang mga